Amazing day. Ngayon guys, maglakad-lakad muna kami sa tabing dagat ng alas 6 ng umaga. Ang ganda ng panahon. Ang sibol ng araw. Napakaganda tingnan. Wala pang tao. Kakaunti pa lang. At ito na si Mr. Mel's Cuisine. Nakasakay na sa bangka, naga-waving. Enjoy niya yung panahon. Very fresh kasi ang umaga. Ganda. At ayan, tuloy-tuloy ang aming paglalakad. May mga tao dyan nagabilad ng kanilang mga isda, yung mga dakop nila sa dagat ng napakaaga. Ang haba ng nilakad namin dyan. At ayan, nadaanan ko pala yung kahoy. Very old. Parang antique tingnan. Pero nagkaroon ako ng interest. Kung malapit lang, dalhin ko yun. Kaya lang, napagod. At sumakay na lang kami ng tricycle. Sabi namin, pupunta na lang kami sa public market. Napaka-enjoyable naman kasi ang nakikita natin sa ating paligid ay yung mga realidad na buhay natin. Enjoy naman kami at hanggang sa makakarating kami sa palengke. Ayan guys, tingnan ninyo, napakaaga, walang tao. Ganun lang ang buhay. Pero napakatahimik yan. Masaya. Sa tingin ko sa kanila, masaya sila. Walang stress. Mas stress lang siguro kung walang makain. Pero kahit papaano, mayroon naman. Ito na kami sa palengke. Tingnan ninyo ang open market. Kompleto dyan. So, patuloy lang kaming nag-ikot-ikot. At marami naman kaming nakikita. Hanggang nakita ko yung buko, bumili ako ng 2 kasi medyo matagal na rin na hindi natin natitikman yung sabaw ng niyog. Kaya yan, binabalatan ng nagtitinda. At umikot-ikot naman kami sa kabila. At marami naman kaming nabibili. At hanggang napunta kami doon sa kainan. Ang sarap ng pagkain. Sino ba naman ang hindi magutom niyan? Actually, 7 o'clock pa lang nag-almusal na kami. Kasi nakita namin yung pagkain. Wow, sarap. And guys, ganda ng araw namin. Pagkakain, umuwi na kami at ito na yung aming bili sa supermarket. Mga gulay. Yan, bumili ako ng saba na saging, masarap ilaga, almusal, merienda, hapunan. At ayan, may malunggay ako. Nakakita kami ng mga bagoong na alamang at ito ay bagoong na isda. Sarap yan lagyan ng kalamansi at mainit na kanin. At nakabili rin kami ng dessert or merienda. So ito ang aking gulay. Meron akong kamuti, may saluyot, puso ng saging, at saka gata. So naihanda ko na yung aking tubig para sa aking gulay na lulutuin yung puso ng saging. Nilagyan ko ng tanglad, onion, salt, at kaunting baboy para mayroong sahog. So habang pinapakulo ko yung aking tubig, hihiwain ko yung aking puso ng saging. Ganon ang paghiwa ko guys. Tingnan ninyo yung very old style. Ganon ako magluto ng gulay noong ako ay nasa kabukiran. Ganon. Very simple lang recipe, but mostly nag-enjoy sa mga niluluto ko noon. Natanglad lang ang aking spices at saka asin
tapos gataan. Of course, sa ngayon, iba naman itong style ko. Ayan, unique na yan. Unique na pagluluto, pero simple lang. So, hiniwa ko ng very tiny. Tingnan ninyo guys. So, ituloy-tuloy ko lang ng paghiwa yan. Hanggang sa matapos. Nakaka-enjoy kasi talaga guys. At nakakamiss yung mga pagkain na kinakain natin noong tayo ay nakahiga lang sa karton. Sa karton ay masayang buhay na rin yan sa nung panahon. Ayan. O, nanghihinayang ako kaya hinihiwa ko pa rin. Kasi, ang ganda no? Wow, sarap talaga. Ngayon, tapos na ako naghiwa. So, lalagyan ko siya ng 1 tablespoon of salt at kukumutin ko yan hanggang sa lumabas ang kanyang tubig. Tingnan ninyo guys ang aking paggawa sa aking puso ng saging na masarap na gulay. Ayan, kumutin lang ng husto. Ayan, madali nang magtubig. So, pag magtubig na yan, pipigain ko para mabawasan ng tubig niya. Ayan, tubig na siya. Diba napakasarap na klaseng mga pagkain. Simple lang pero healthy, organic. So, iyon ang ating gina-after yung kanyang pagka-organic at healthy. Walang maraming mga complicated na sakit na dumarating sa mga pagkaing simple lang. Ayan, tapos na ako guys na nakumot ko na at piniga. Ayan ang tubig niya, marami So, ito na yung aking sabaw. Malambot na rin yan. Yung nilagay kong kaunti na baboy. So, ilalagay ng ganun lang. Yeah. And then, lutuin natin yan. Lagyan natin ng takip. Lutuin hanggang sa lumambot or maluto ng maigi. Ganun lang yun guys. Napakasimple. Napakasarap. Napakasaya. Pag nakakain tayo ng ganun. Ayan. So, takpan natin at lutuin. So, habang nagluluto tayo ng aking puso doon, puso ng saging, ay ihanda ko na rin yung aking gata. Ayan guys, kinudkod na sa palengke. Nako, kinain ko na yung iba. Ngayon, lagyan ko ng 1 cup of water. So, 2 beses ko yan siya pigain guys. Kasi, yung una, iyon ay very creamy. At yung masunod mamaya ay idagdag ko kaagad sa sabaw ko. Kasi, hindi ko nilagyan ng maraming sabaw ang aking gulay. Kasi, ang plano kong idagdag na sabaw ay yung pangalawang pagpiga ko ng aking gata. So, first, yun muna. Siyempre, salain natin yan mamaya kasi siyempre may mga pieces pa yan na nakahalo sa ating gata or coconut milk. Ang pinakahuli kong ilagay mamaya ay yung first na coconut milk or yung gata. Ayan, ilagay ko muna siya sa tasa. And then yung masunod, ilalagay, iyan ang aking dagdag na sabaw sa aking gulay. So habang ginagawa ko yan guys, ay nilagay ko na yung aking
gabi at saka saluyot. So, hindi ko na isama dito sa video. Ayan. So, yan ang pangalawa. Ngayon, after that, dagdag ko ng sa aking gulay. Sabaw na niya. Minsan nga, pag ako ay nagagawa niyan, pag marami akong gata, ang lahat ng sabaw ay puro gata. Yung pangalawa. Kaya lang mayroon akong baboy. So, ang ginawa ko sa baboy ay nilaga ko muna. Ayan na guys. So, nilagay ko na kanina yung gata. Hindi ko na nakuha ng video. At yung pangalawa, kasi ito luto na. Ayan, ready to eat na yan. Ready to mukbang. Sarap ng kanin.